Sa isang mundong puno ng kaguluhan, kung saan tila sumasabo ang tensyon sa bawat paglipat at dumarami ang nga aberya sa eroplano, may isang ruta na natatago ng kakaibang lihim. Hindi lamang bumaba ang bilang ng aberya, kundi tila nagiging kanlungan pa ito ng kapayapaan at pakakaisa. Ang rutang ito, ang flight patungong Pilipinas, at ang paglipad na iyon, ito ang nagpabago sa aking buhay. Ito ang kwento ni Sarah Lynn Home, isang veteranong flight attendant mula sa Finland na dating may pagtatanggi sa mga Pilipino. Ang kanyang karanasan sa loob ng 12 oras na paglipad ay isang bagong simula na natula sa kanya upang iwan ang lahat at lumipat sa Pilipinas. Bakit niya nagawang talikuran ang kanyang sariling bayan para sa isang bansang dati malayo sa kanyang isip? Sa Tampere, isang maliit na bayan sa gitna ng Finland, isinilang si Sarah Lynn Home. Lumaki siya sa ikalawang palapag ng isang mainit at pampamilyang panaderya, kung saan bawat umaga, gumigising siya sa bangongang bagong lutong tinapay. Mula sa bintana ng panaderya, madalas niyang tanaw ang malawak na asul na kalangitan at ang lumilipat na mga eroplano sa malayo. Balang araw gusto ko ring lumipat sa kalangitan na yan, pangarap niya nung bata pa. Pagkatapos ng high school, kumuha si Sarah ang kursong turismo sa Universidad ng Helsinki at kalaunan ay pumasok sa industriya ng abyasyon na kanyang pinapangarap. Makalipas ang 10 taon, si Sarah, ngayon ay 42 anyos, ay isa ng veteranong flight attendant sa isang malaking airline sa Nordic. Dahil sa husay niya sa English-Swedish at sa kanyang sariling wika na Finnish, madalas siyang naka-assign sa mga ruta sa loob ng Europa at sa gitnang silangan. Bawat flight ay may bagong pagkakataon. Iyan ang kagandahan ng trabahong ito, pahaya ni Sarah, subalit sa kaibuturan ng kanyang puso, mayroon pa rin siyang nararamdamang kakulangan. Ang 10 taon sa industriya ng abyasyon ay hindi madali. Naranasan niya ang pagintungahat ng flights sa Europa noong 2010 dahil sa pagputok ng bulkan sa Iceland, ang matinding pagbaba ng bilang ng basahero noong 2008 dahil sa pandaigdigang krisis sa pananalapi, at ang paulit-ulit na pagbabago sa Emana Airline. Sa kabilangang lahat ng ito, hinasa ni Sarah ang kanyang kakayahan at kaalaman bilang isang flight attendant. Ngunit habang ang karamihan sa kanyang mga kasabayan ay naitalaga na sa mga pinapangarap nilang long-haul international flight, siya ay nananatiling walang pagkakataon. Bakit ako lang? Ang sagot sa kanyang tanong ay simple lang. Sa mga long-haul international flights, lalo na sa maruta sa Asya, inuna ang staff na bihasa sa wika ng destinasyon. Hindi naman mahina ang kakayahan ni Sarah sa wika, ngunit wala siyang pagkatao matuto nga alinmang wika sa Asya. Ang kanyang pagiging maingat, masipa, at pagrespeto sa mga patakaran ay makikita sa kanyang pagtatrabaho. Sa anumang sitwasyon, inuna niya ang kaligtasan at ginhawa ng mga pasahero, at sa mga emergency, nananatili siyang kalmado. Hindi siya nagpapanik sa anumang sitwasyon. Iyan ang pinakamalaking lakas ni Sarah, sabi nga kanyang senior CA. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, taglay din niya ang kuryosidad sa mga bagong kultura at wika. Patuloy niyang pinapangarap na balang araw ay makalipat siya ng mas malayo pa, lampas sa kalangitan ng Europa. May matagal ng kasintahan si Sarah, ngunit dahil sa kanyang prioridad sa trabaho, hindi pa sila nakapapakasal. Kapag may bakasyon, umuwi siya sa kanilang probinsya, tinutulungan ang kanyang nga magulang sa panaderya, o kaya ay nag-hiking sa mga kagubatan ng Nordic na labis niyang kinagigiliwan. Ayos lang kaya ang buhay ko ganito? Ang tanong na iyon ay madalas sumasagi sa kanyang isipan, lalo na nang makita niya ang kanyang nga kaibigan na unti-unting umaangat sa kanilang karera. Mayroong naging manager, mayroong naging training instructor, at marami sa kanila ay naging veterano na sa long-haul international flights. Nagsimulang makaramdam si Sarah ng pagkastuk sa kanyang karera. Ngunit, sa puntong iyon, wala pa siyang ideya na isang malaking pagbabago ang paparating sa kanyang buhay. Kung ganito lang, mananatili na lang ako sa kalangitan ng Europa. Iyon ang kanyang iniisip, ngunit hindi kailanman sumuko si Sarah. Kung may pagkakataon, kusa siyang nagbo-volunteer upang palawakin ang kanyang karanasan. At sa tasibol nga 2024, naganap ang pangyayari na napabago sa kanyang buhay. Isang umaga ng Marso, nang dumating ang tagsibol, naghahanda si Sarah sa crew room para sa isang briefing. Sa araw na iyon, nakatakda siyang maghandle ng isang short-haul flight patungong Stockholm. Habang sumisikat ang araw sa bintana, nilapitan siya ni Chief Purser Elena na may kakaibang ekspresyon. Sarah, may malaking problema, kailangan kong bigla ang pabo. Bihira niyang makita si Elena na ganun kadesperada. Pwedeng ikaw na lang ang mag-handle ng flight patungong Manila bukas? Nagulat si Sarah sa bigla ang alok. Manila? Iyon ang long-haul ASEAN route na matagal na niyang pinapangarap. Ako? Sa ruta ngang Pilipinas? Pero bakit ako?
Paliwanag ni Elena, ang crew na nakatalaga sana sa flight patungong Manila, si Manang Linda, na bihasa sa Tagalog, ay biglang kinailangang umuwi sa Pilipinas dahil sa emergency hospital admission ang kanyang ina. Karaniwan, naghahanap kami ng kapalit na Filipino staff, ngunit sa panahon ng taksibo na ito, marami sa aming staff ang nakalive dahil sa trangkaso at allergy. Isang fenomeno na tinatawag naming seasonal sickness syndrome. Talagang kulang kami sa tao ngayon. Sara, alam kong kaya mo. Pero wala akong alam sa Tagalog at hindi rin ako pamilyar sa kultura ng Pilipinas, prangkang sinabi ni Sara. Karamihan sa mga flight na kanyang hinawakan ay short-haul flight sa Europa o di kaya ay medium-haul flights hanggang gitnang silangan. Ang long-haul Asian route na may mahigit 12 oras na flight ay ganap na bagong teritoryo para sa kanya. Huwag kang mag-alala, may isang Filipino crew na nakatalaga sa Manila flight, si Atenena Nakpil, na bihasa sa Tagalog. Bukod pa rito, ang mga pasaherong Pilipino ay talagang maunawain at cooperative, sabi ni Elena na nakbigay ng kaunting ginhawa kay Sara. Ngunit hindi pa rin tuluyang nawala ang kanyang kaba, pero kulang ako sa karanasan sa long-haul flights, at ito ang una kong ruta sa Asia. Iyon mismo ang magandang karanasan para sa iyo, Sara, kaya mo. Ang iyong kakayahan sa pag-angkop at integridad ay kinikilala ng lahat. Bukod pa rito, kung palalampasin mo ang pagkakataong ito, hindi natin alam kung kailan pa uli darating. Ang nga salitang iyon ang nagtulak kay Sara. Marahil, ito na nga ang pagkakataong matagal na niyang hinihintay. Isang bagong hamon, isang pagkakataon upang makilala ang bagong kultura, at ang pintuan patungo sa susunod na hakbang ng kanyang karera. Sige po, tatanggapin ko po. Sa sandaling iyon, halo-halong kaba at pag-asa ang naramdaman ni Sara. Ngunit unti-unting nanai ang kanyang kuryosidad sa hindi pa nalalamang mundo. Salamat, Sara. Malaking tulong ka. Bukas ang alis natin ng alas 10 umaga. Ipadadala ko ang detalye sa iyo mamaya sa email. Pagkasabi nito, nakmamadaling umalis si Elena patungo sa kanyang susunod na gawain. Naiwan si Sara, dinaramdam ang bigat ng kanyang desisyon. Pilipinas. Ang bansang madalas niyang makita sa mapabilang 10 sa malayong silangan. Isang bansang malayo sa kanya, na bukas ay magiging realidad sa kanyang harapan. Hindi niya palubos maisip kung anong pagbabago ang may dudulot ng di inaasahang pagkakataong ito sa kanyang buhay. Naging abala si Sara sa paghahanda sa kanyang apartment ng gabing iyon. Inayos niya ang kanyang dakdak na uniforme para sa long-haul flight. Sinuri ang mga kinakailangang dokumento, at higit sa lahat, pinaaralan ang tungkol sa Pilipinas. Ang Filipino Culture, Customs and Etiquette Handbook na ito ang dapat kong basahin, sabi niya habang pinag-aralan ang mga materyales na ibinigay ng kumpanya at masigasig na nagsusulat ng mga tala. Ang pagpapakita ng respeto sa mga nakatatanda, ang tamang paraan ng pagbati, ang pakikipagpalitan ng tawag zapo at opo, lahat ng ito ay mga gawaing hindi pa niya naranasan. Ang dami palang detalyadong patakaran. Lalo siyang namangha sa paliwanag tungkol sa konsepto ng pakikisama at malasakit. Sa Western culture, ang malinaw na pagpapahayag ng sariling kagustuhan o damdamin ay itinuturing na katangian ng pagiging tapat, ngunit sa Pilipinas, ang matalas na pakilala sa sitwasyon ng paligid at ang pagtugon ng tama ng hindi na kailangang sabihin ay lubos na pinahahalagahan. Ito ay magiging mahirap, naalala si Sara sa malaking pagkakaiba ng kultura kung saan siya lumaki. Ngunit kasabay nito, mayroon din siyang preconceptions tungkol sa Pilipinas. Paano kaya naiba ang imahe ng Pilipinas na kanyang nakikita at naririnig sa media mula sa tunay na mga Pilipino? Masipa e matatalino ang segment of Asia na biglang naging tiger economy at isang bansang pinahalong sinaunang tradisyon at makabagong teknolohiya? May ganong stereotype sa kanyang isipan. Para kaya silang mamahipit na tao na para mula sa lumang pelikula? O kaya ikakaiba at makulay na parang sa isang anime? Bahagyang napangiti si Sara sa kanyang malabong imahe. Nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang matalik na kaibigang si Ann. Si Ann, na isa ring flight attendant sa parehong airline, ay nakaranas ng isang beses na lumipat sa ruta ng Manila ilang taon na ang nakakaraan. Sara, narinig kong napunta ka sa Manila. Ang swerte mo, puno ng kagalakan ang boses ni Ann sa telepono. Nakapunta ka na rin sa Manila? Kumusta naman? Napakaganda, lalo na ang pag-ugali nga mapasaherong Pilipino, talagang kahanga-hanga, sigurado akong magugulat ka rin. Detalyadong ikinuwento ni Ann ang kanyang karanasan, ang tahimik na kapaligiran sa loob ng eroplano, ang pagiging magalang ng mapasahero, at higit sa lahat, ang kanilang malasakit sa kapwa. Ito ay ganap na iba sa naranasan niya sa maruta sa Europa. Ganon kalaki ang pagkakaiba.
Oh, pakiramdam ko ay napunta ako sa ibang planeta, pero huwag kang magpa-preconceived notions. Sigurado akong makakakita kang ang kahangahangang bagay. Sa payo ni Ed, ipinapatuloy ni Sarah ang kanyang paghahanda. Habang mas marami siyang natutunan tungkol sa Pilipinas, mas lumalaki ang kanyang kuryosidad. Ang isang bansang may higit sa 1,000 taong kasaysayan na may tradisyonal na kultura na nakakasama sa makabagong teknolohiya. Ang magandang kalikasan sa bawat panahon at ang pinong pagpapahalaga rito, ang mga konsepto tulad ng bayanihan, malasakit, at pakikisama na wala sa kanluran. Ang makaalamang ito ay pawangmula lamang sa mga libro at internet, mga pangalawang impormasyon. Sa bukas, makukumpirma niya sa sarili niyang nga mata kung anong uri ng gatao ang mga Pilipino. Bukas, gigising ako ng maaga para bumili ng Tagalog phrasebook sa airport. Isinulat ni Sarah ang pangunahing salitang Tagalog tulad ng kumusta po at salamat po sa isang maliit na notepad. Inisip niya na kung makakapagsalita siya ng kahit kaunting salita sa lokal na wika, mas mapapalapit siya sa mga pasahero. Nang matapos ang kanyang paghahanda, bago matulog, bumulong siya sa buwan na nakikita mula sa kanyang bintana. Sa 12 oras na flight bukas, ano kaya ang aking matutuklasan? Ang mga pasaherong Pilipino ba ay talagang kakaiba sa lahat ng aking naranasan? Halo-halong kaba at peasa ang nararamdaman niya, ngunit unti-unting pinapakalma ang kanyang kuryosidad sa bagong mundo ang kanyang kaba. Sige, simula ng bagong adventure. Huminga ng malalim si Sarah at nakahanda para sa bukas. Kinabukasan ng umaga, sa Helsinki-Vantaa International Airport, magang dumating si Sarah at sumali sa pre-flight briefing. Ang flight na yon ay full. Halos 80% ng 306 na upuan ay mga pasaherong Pilipino, sabi ng chief purser. Habang nakikinig, napansin ni Sarah na pinapapawisan ang kanyang makamay dahil sa kaba. Ang una niyang long-haul Asian route, ang una niyang mga pasaherong Pilipino, at ang napakahabang 1-2 oras na flight. Have a good flight everyone. Nang matapos ang briefing, habang papunta sa boarding gate, nilapitan si Sarah ni Atenena, ang Filipino crew. Linhom-san, kumusta po? Ako po si Nena Nakpil, salamat po sa inyo ngayon. Ang magilu na pagbati ni Atenena, isang babae na nasa bandang 30 at may kalmadong personalidad, ay nagbigay na kaunting ginhawa kay Sarah. Ako rin po, salamat. Ito po ang una kong flight sa rutangang Pilipinas, kaya medyo kinakabahan po ako. Okay lang po yan. Ang mapasaherong Pilipino po ay talagang maunawain. Kung may hindi po kayo maintindihan, huwag po kayong mag-atubiling magtanong. Nasimula ang boarding, at doon natanggap ni Sarah ang unang shock. Ang mapasaherong Pilipino ay nakapila ng maayos, tila mayroong di sinasabing kasunduan, at tahimik na naghihintay ng kanilang turno. Halos walang patutulakan o ingay, ang kanilang paghihintay ay ikinagulat ni Sarah. Sa karaniwang European routes, sa oras na marinig ang boarding announcement, nagmamadali ang mga pasahero upang makapasok, at minsan pa nga ay humahantong ito sa maliliit na aberya. Lalo na ang mga pasahero sa business class. Iginigiit nila ang kanilang pagiging priority at minsan ay napapakita na agresibong pag-ugali. Magandang umaga, maligayang pagdating. Bati ni Sarah sa mapapasok na pasahero na may ngiti. Gumamit din siya ang ilang salitang Tagalog na kanyang natutunan kagabi. Magandang umaga po, sa kanyang medyo hirap na pagbati sa Tagalog, tila nagulat at natuwa ang nga pasahero. Mayroon pa ang sumagot ng thank you sa Ingles, na nagbigay ng counting ginhawa kay Sarah. Nagulat din siya sa paugalingam nga pasahero pagkapasok sa loob ng eroplano. Ang pagiging maingat sa paglalagay ng bagahe sa overhead bin, ang tahimik na pag-upo sa kanilang upuan, at ang pagiging mapagbigay sa kapwa. Ito ay malayo sa kanyang nakasanayan. Ito pala ang mga Pilipino. Habang nahahanda sa paglipat, masigasi na nakikini ang mga pasahero sa paliwana ng cabin crew. Habang ipinapalabas ang safety video, marami sa kanila ang seryosong nanonood. Sa mga ruta sa Europa at Amerika, marami ang hindi nakikini sa paliwana o patuloy na gumagamit ng kanilang smartphone. Bakit ganun kalaki ang pagkakaiba? Nakatinginan si Sarah at ang kasamahan niyang Norwegian CA na si Johan. Nagulat din siya. Parang ibang trabaho ang ginagawa natin, di ba? Bulong niya. Narinig ang anunsyo ng paglipat at nagsimulang gumalaw ang eroplano papunta sa runway. Habang lumalakas ang tunog ng makina, ang loob ng eroplano ay nabalot ng tahimik na tensyon. Sana maging komportable po ang inyong paglalakbay. Pagkatapos ng huling anunsyo, umupo si Sarah sa kanyang upuan. Sa labas ng bintana ay ang kalangitan ng Nordic at pagkatapos ng 12 oras, ang hindi pa niya nalalamang kalangitan ng Pilipinas. Sa 12 oras na ito, ano kaya ang aking matutuklasan? Habang iniisip iyon, tahimik na hinintay ni Sarah ang sandaling ang paglipat.
Mula Helsinki patungong Manila, ang flight ng Nordic Airways 784. Sa sandaling makarating sa cruising altitude ang eroplano na may 306 na pasahero, nasaksihan ni Sara ang isang di kapani-paniwalang eksena. Ganito pala katahimik, sa dami ng flights na kanyang naranasan, ngayon lang niya naranasan ang ganitong katahimikan. May matahimik na nanonood ng pelikula, may maabala sa pagbabasa ng libro, may mamahimbing na natutulo. Tila isang silit-aklatan ang look ng eroplano. Isang kalmadong espasyo. Hindi maiwasan ni Sara na ihambing ito sa kanyang nakaraang karanasan. Sa European domestic flights, simula pa lang pagkatapos ng take-off, tuloy-tuloy na ang ingay ng usapan, malalakas na tawanan, at ang madalas na pagtunog ng call button. Lalo na kapag nagsisimula na ang serbisyo ng ala, mas lalong nagiging maingay ang sitwasyon. Gusto nyo bang patayin ang ilaw sa cabin? Tanong ni Atenena. Dahil sa time difference, inaayos namin ang oras ng pagtulog sa loob ng eroplano. Tumango si Sara at anti-anting dumilim ang cabin. Lalo pang nanahimik ang nga pasahero. Talagang nakrerelax sila. Mayroon ding makananunot na pelikula, ngunit halos hindi marinakang tunok nito dahil sa kanilang pakainhat. Ang mahindi nakasuot ng headphone ay nag-usap ng mahina upang hindi makaabala sa iba. Nang maksimula ang serbisyo ng pagkain sa eroplano, mayroon pang mas nakakagulat na natuklasan si Sara. Gusto niyo po ng saa? Ang reaksyon sa simpleng tanong na iyon ay ganap na iba sa kanyang nakasanayan. Salamat po sa inyong malasakit. Tila kahit sa makaraniwang serbisyo, mayroon silang pasasalamat na isinasagot. Sa mga ruta sa Europa at Amerika, hindi na bago ang reaksyon tulad ng, sa wakas dumating na, hindi ba pwedeng mas mabilis? Napansin din ni Sara na marami sa mga pasaherong Pilipino ang bahagyang nakdadasa o nakpapasalamat bago kumain, at pagkatapos kumain ay nag-aayos ng tray at nagsasabi ng salamat po sa pagkain. Ang ganda ng salitang salamat po na ito. Tanong ni Sara kay Atenena tungkol sa kahulugan nito. Ito po ay pagpapakita ng pasasalamat sa pagkain. Naglalaman po ito ng pasasalamat sa biyaya ng kalikasan at sa taong nahanda ng pagkain, paliwanag ni Atenena. Sa pag-alam sa kultural na konteksto na ito, lalong lumalim ang interes ni Sara sa kulturang Pilipinas. Lalong nakakabilib ang kanilang reaksyon nang maubos ang pinili nilang pagkain. Paumanhin po, ngunit naubos na po ang inyong piniling chicken. Ang reaksyon ng mga pasaherong Pilipino sa ganitong abiso ay napakatahimik. Ay, ganon po ba? Okay lang po sa akin ang iba. Kahit ano po, okay lang. Mayroon pang ang nagsabi, grabe naman po ang pagod nyo. Salamat po na nagpapakita ng malasakit sa crew. Napahinto si Sara. Sa kanyang manakaraang karanasan, ang pagbabago ng menu o ang pagkaubos ng pagkain ay halos palaging nakdudulot ng reklamo. Bakit ganon kalaki ang pagkakaiba? Habang iniisip ang tanong na iyon, ipinagpatuloy niya ang serbisyo sa loop ng eroplano. 4 na oras pagkatapos ng take-off. Habang marami sa mga pasahero ang natutulog, nag-usap si Sara at Atenena sa rest area. Atenena, laging ganito ba katahimik ang nga pasaherong Pilipino? Ay, sa totoo lang, karaniwan po. Mayroon po kaming kaugalian na maging maingat sa kapwa sa mga pampublikong lugar para hindi makaabala. Ang galing naman, malaking tulong ito sa trabaho namin, di ba? Pero dahil doon, marami rin kaming dapat pakaingatan. Ano po yun? Madalas, hindi direkta ang paghingingang mga Pilipino. Mayroon po kaming tinatawagan na kultura ng pakiramdam o pakikisama, kaya mahalaga ang pagintindi sa damdamin ng iba kahit hindi pa sabihin. Malalim na naisip si Sara sa masalitang iyon. Sa kanyang nga nakaraang karanasan, madalas ay malinaw at minsan ay malakas ang pahingingang mga pasahero. Gusto ko pang matuto tungkol sa Pilipinas. Nang nasa kalagitnaan na ang flight, lalo pang humanga si Sara sa paugalingang mga pasaherong Pilipino. Lalo na ang paraan nila ng pahingingang pabor. Paumanhin po, pwede po bang makahingi ng tubig? Sa kanilang mahinhin na pagiling sandaling natigilan si Sara. Sa kanyang manakaraang karanasan, karaniwan ang direktang paghingi, minsan pa nga ay may tono ng pautos, tulad ng dalhin mo ang tubig. Naman po, agad ko pong dadalhin. Nang ibigay ang tubig, malalim na yumuko ang pasahero at nagpasalamat. Sa pagpapakita ng taos-pusong pasasalamat sa maliit na bagay, naramdaman ni Sara ang init sa kanyang dibdib. Kailanman ay hindi pa ako nakaranas na ganito kapinong pagtrato. Sa buong flight, nakaroon si Sara ng pagkakataong makipaugnayan sa iba't ibang pasaherong Pilipino. Mayroong lalaking nakasuot ng business suite, matandang babaeng nakasuot ng tradisyonal na kasuotan, mga makasintahan, mga pamilyang makakasama. Ngunit ang karaniwan sa kanila ay ang pagpapahalaga sa mga salitang pakiusap at salamat.
Sa kanluran, ang pahingi ay itinuturing na karaniwan, ngunit sa Pilipinas, ito ay dumadaan sa anyo ngang pakiusap na napapaisip kay Sara sa pagkakaiba ng kultura. Sa individualistic na kultura ng kanluran, ang paggiit ng sariling karapatan ay natural at ang patanggap ng serbisyo ay itinuturing na karaniwang karapatan. Ngunit sa Pilipinas, tila bawat serbisyo ay tinatanggap ng may pasasalamat. Sa kanyang break, ibinahagi niya ang kanyang natuklasan kay Johan ang kanyang kasamahan. Para tayo na sa ibang mundo, di ba? Parehong tao pero iba-iba ang paugali. Nagulat din si Johan. Oo nga, karaniwan, halos palaging tumutunog ang call button at nagmamadali tayo, pero ngayon, halos wala, sabi niya. Oo nga, at kung tumunaw man, nagsisimula sa paumanhin po at magalang na pananalita, hindi ako makapaniwala na may ganitong flight. Pumasok si Atenena sa restroom at sumali sa usapan nila. Sa Tagalog, madalas naming ginagamit ang salitang paumanhin po. May kahulugan din itong paumanhin pero kasama rin ang pakiramdam na nakakaabala ako. Kapag humihingi kang tulong sa isang tao, kasama ang pag-alala na ginagamit mo ang oras at lakas ng iba. Ang ganda naman ng pag-isip na yan. Humanga si Sara. Sa kanyang nakaraang karanasan, marami sa mga pasahero ang tinitinan ang mga CA bilang tagapagbigay lamang ng serbisyo, ngunit ang mga pasaherong Pilipino ay tila nirerespeto ang bawat isa bilang tao. Paano po nabuo ang kulturang itungi pakiusap at salamat? Tanong ni Sara kay Atenena, mula pa po sa pagkabata. Sa Pilipinas, sa paaralan at sa bahay, tinuturuan kaming pahalagahan ang nga salitang salamat, pakiusap, at paumanhin, ito po ay natural na natututunan. Ang galing, sa 1-2 oras na flight na ito, hindi lang kultura ang natutunan ko kundi kung paano maging tao, pakiramdam ni Sara. Habang iniisip ito, bumalik siya sa kanyang trabaho para sa natitirang oras ng flight. Sigurado siyang marami pa siyang matutuklasan. Nang lumipas ang 6 na oras ng flight, nakaroon si Sara ng maikling pahinga sa rest area sa likod ng cabin. Naroon din si Jennifer, isang veteranong American CA na bumabalik mula sa ibang flight. First time mo sa Manila, di ba? Nagulat ka, di ba? Si Jennifer ay may 25 taong karanasan at matagal nang nakatalaga sa New York-Manila route. Oo, talagang nagulat ako. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito katahimik at maayos na flight, prangkang sinabi ni Sara. Tumango si Jennifer ng may kasiyahan. Ganyan din ako noong una. Sa damingang taon na ginagawa ko ang trabahong ito, hanggang ngayon, humahanga pa rin ako sa pagiging magalang ng mga pasaherong Pilipino. Nagsimulang matipon ang iba pang staff sa restroom at natural na napunta ang usapan sa ruta ng Pilipinas. Sumang-ayon din ang French crew na si Claudia. Kapag naghahandle ako ng Paris flight, iba ang atmosphere ng mga pasahero sa outbound at inbound. Ang flight na maraming Pilipino ay talagang kalmado at comfortable. Pero bakit ganon kalaki ang pagkakaiba? Sa simpleng tanong ni Sara, nagsimulang mabahagi ang mabitrano ng kanilang pananaw. Kasi ang Pilipinas ay isang kapuluan, di ba? Upang mabuhay ng marami sa isang limitadong espasyo, kailangan ang malasakit sa isa't isa. Siguro nabuo iyan bilang kultura sa mahabang kasaysayan, analisis ni Johan, ang Norwegian. Ikinuwento naman ng British CA na si Emily ang isang pangyayari. Ilang taon na ang nakakaraan. Naantala ang flight ng 3 oras dahil sa mechanical trouble. Kung European route iyan, sigurado akong magkakaroon ng malaking gulo. Pero ang nga pasaherong Pilipino ay nakakagulat na kalmado. Mas inaalala pa nga nila kami ang nga crew. Ang galing naman, kahit sa kumpanya namin, espesyal ang ruta ng Pilipinas, sagot ni Atenena sa tanong ni Sara. O nga, sa katunayan, maraming malalaking airlines sa mundo ang tinuturing ang ruta ng Pilipinas bilang premium route. Hindi lang dahil mataas ang kita, kundi malaking dahilan din ang madaling pagbibigay ng serbisyo. Oh, ang aming head office nga ay tinatawa ang ruta ng Pilipinas na model route. Ito ay perpekto para sa training ng nga bagong hire, dagdag ni Johan. Habang naririnig ang nga pahaya na ito, nararamdaman ni Sara na lubhang niyayani ang kanyang nga papapahalaga. Lalo na ang nga salita ni Jennifer na may 25 taong karanasan. Lumipat ako sa iba't ibang ruta sa buong mundo, ngunit wala nang mas predictable at stable na flight kaysa sa ruta ng Pilipinas. Hindi lang dahil sa magandang asal, kundi dahil din sa nakaugat na kultura ng malasakit. Nagbatuloy si Jennifer, naka-assign ako sa New York-Manila flight, ngunit pakiramdam ko ay ibang trabaho ang ginagawa ko sa outbound at inbound. Sumang-ayon ang maraming CA sa kanyang sinabi. Totoo nga, minsan mahirap ang trabaho namin, pero ang ruta ng Pilipinas ay parang pahinga, dagdag ni Claudia, at tumango ang lahat. Habang nakikinig sa kwento nga veterano,
Lalong ninais ni Sara na matuto patungkol sa kultura ng Pilipinas. Nang nasa kalagitnaan ng ngang flight, ang eroplanong mula Helsinki patungong Manila ay pumasok sa isang di inaasahang turbulence area. Nagsimulang umuga ang eroplano at narinig ang emergency announcement mula sa piloto. Mga cabin crew, bumalik sa inyong mga upuan. Sisindihan ang seatbelt sign. Mabilis na bumalik si Sara sa kanyang assigned area at nag-anunsyo sa mga pasahero. Mga pasahero, maaring umuga ang eroplano. Pakiusap po, bumalik sa inyong nga upuan at isuot ang inyong seatbelt. Sa sandaling narinig ang anunsyo, halos lahat ng pasaherong Pilipino ay agad na sumunod sa instruksyon. Ang nga papunta sa banyo ay mabilis na bumalik sa kanilang upuan, at ang nga nakatayo ay agad na umupo. Mayroon pa ngang nakitang dahan-dahang gumising sa mga natutulog at pinayuhan silang isuot ang seatbelt. Ikinumpara ni Sara ang sitwasyon sa kanyang nga nakaraang karanasan at naisip. Sa mga ruta sa Europa at Amerika, sa katulad na sitwasyon, marami ang napoprotesta, bakit kailangan kong umupo? Gusto kong pumunta sa banyo. Minsan pa nga, may mga hindi sumusunod sa instruksyon at patuloy na naglalakad. Bakit ganun kalaki ang pagkakaiba? Mas malakas ang turbulence kaysa sa inaasahan, at malakas na umuga ang eroplano sa loob ng ilang minuto. Mahigpit na kinabit ni Sara ang kanyang seatbelt at hinintay na kumalma ang sitwasyon. Sa panahong iyon, nakakagulat na kalmado ang mga pasaherong Pilipino sa loob mga eroplano. Walang panic, walang sumigaw ng malakas. Ang nga bata ay nakayakap sa kanilang nga magulang at tahimik na nahihintay. Kalaunan, lumabas sila sa turbulence, at huminto ang pag-uga ng eroplano. Huminga ng maluwag si Sara at tumayo upang suriin ang kalagayan ng nga pasahero. Okay lang po ba kayo? Tanong niya, at marami ang sumagot ng mahinahon, opo, okay lang po. Mayroon pa nga nagsabi, pahinga po kayo paumanhin po sa paalala na tila inaalala pa siya. Ang dami nilang malasakit, hindi maiwasan ni Sara na mamangha. Karaniwan, pagkatapos ng ganitong emergency situation, marami ang nagpapahayag ng kanilang samangang look o takot. Ngunit marami sa mga pasaherong Pilipino ay hindi nakalimot na maging mapagbigay sa kanilang paligid. Pagkatapos maging stable muli ang flight, kinausap ni Sara ang senior CA na si Jennifer. Talagang nagulat ako, ang lakas ng pag-uga, pero napagkalma ng lahat. Ganyan ang ugali ng mga Pilipino sa mga emergency situation. Doon talaga makikita ang pagkakaiba, sabi ni Jennifer, ibinabahagi ang kanyang karanasan. Ilang taon na ang nakalipas, sa flight na hinawakan ko, mayroong medical emergency. Isang pasahero ang biglang nakaramdam ng matinding pananakit ng dibdib. Hindi ko makakalimutan ang reaksyon ng mga pasaherong Pilipino noon. Anong reaksyon? Kusa silang gumawa ng espasyo, at kusang tinanong kung may medical professional sa malapit. Walang nagpanik, lahat ay kalmadong nagtulungan. Nagpatuloy si Jennifer sa kabilang banda sa katulad na pangyayari sa ibang ruta, mayroong nagsimulang mag-video gamit ang kanilang smartphone. Mayroon pa ngang napipili na ipapatuloy ang kanilang kahilingan sa ganong sitwasyon. Ang pakakaibang ito ay talagang kahanga-hanga. Sa pagkarinig ang kwentong ito humanga si Sara sa mataas na kakayahan ng mga Pilipino sa krisis. Ito ay hindi lamang problema ng individual na ugali kundi tila isang kultura na nakaugat sa buong lipunan. Ang Pilipinas ay bansang madalas tamaan ng natural disasters, kaya lubusang tinuturo ang crisis response education, paliwanag ni Atenena. Sa paralan, mula pa sa pagkabata, regular na ginagawa ang evacuation drills at tinuturo rin ang public conduct sa mga emergency. Natututunan din ang kahalagahan ng pagtutulungan sa kapwa habang pinoprotektahan ang sarili. Lubos na naintindihan ni Sara ang paliwanag na ito. Ang kultura ay hindi lamang panlabas na kaugalian, kundi nabubuo ito mula sa malalim na edukasyon at pagbabahagi ng pagpapahalaga. May dala akong mainit na sopas. Habang tinutulak ni Sara ang ng pagkain sa eroplano, muli siyang napansin sa kakaibang reaksyon ng mga pasaherong Pilipino. Ang reaksyon sa simpleng salitang iyon ay ganap na iba sa kanyang nakasanayan. Salamat po sa inyong malasakit, kahit sa mga karaniwang serbisyo. May taos-pusong pasasalamat na isinasagot. Ang senaryong ito ay isang bagong sorpresa para sa kanya. Dahil sa parehong serbisyo ng pagkain sa eroplano, ganap na makaiba ang sitwasyon sa maruta sa Europa. Bakit ganun kataga? Dapat mas mabilis akong serbisyuhan. Madalas ang mareklamo at kahilingan. Lalong nakakabilib ang kanyang pakikipaugnayan sa isang matandang Pilipinang pasahero. Hindi siya marunong mag-Ingles at hindi rin marunong si Sara ng Tagalog. Ngunit,
Sa pamamagitan ng kilos at senyas, nagawa nilang may pahaya ang kanilang damdamin sa isa-isa. Nang matanggap ni Sarah ang isang nakasulat na memo na nagsasabing ang ganda ng iyong ngiti, naramdaman niya ang matinding emosyon. Ang sandali kung saan nakaindihan ang puso sa kabilang hadlang sa wika. Ito ay tila pakbalik sa dahilan kung bakit niya pinili ang trabahong ito. Habang napapatuloy ang flight, lalong humanga si Sarah sa maliliit na malasakit ng nga pasaherong Pilipino. Halimbawa, pagkatapos gumamit ng banyo, may mga nagpupunas ng toilet seat para sa susunod na gagamit. May mga nagtutupi ng maayos ng ginamit na kumot. May mga nag-ayos ng kanilang basura at ibinibigay ng maayos sa crew. Lahat ng ito ay nakabase sa pagiging mapabigay sa kapwa. Ang dami nilang malasakit, tanong ni Sarah kay Ate Nena, hindi po ba ito kakaiba? Hindi po, karaniwan lang po ito sa Pilipinas. Sa mga pampublikong lugar, normal lang po na isipin ang susunod na gagamit, mahinahon na sagot ni Ate Nena. Halimbawa, sa mga sinehan sa Pilipinas, pagkatapos ng palabas, maayos na inuwi ang mga basura. Kahit sa pakahiking sa bundok, laking inuwa ang sariling basura. Normal po yan sa aming kultura. Hindi may tago ni Sarah ang kanyang pagkamangha. Sa Europa, mataas din ang awareness sa kapaligiran. Ngunit hindi na bago ang makakita ng basurang inumin at popcorn na nakakalat sa sahig ng sinehan. Pero bakit ganun kalaki ang pagiging mapagbigay sa kapwa? Siguro po, mula po iyan sa o kakaibang samahan na espiritu na isip ng kaunti si Ate Nena bago sumagot. Hindi po tayo nabubuhay ng maisa, may suporta po tayo mula sa maraming tao. Kaya natural lang po ang pagpapakita ng pasasalamat at malasakit sa paligid. Ang konsepto ng pakikisama at bayanihan ay bago kay Sarah. Sa individualistic na kultura ng kanluran, ang tagumpay ay madalas iniugnay sa sariling pagsisikap. Ngunit sa kultura ng Pilipinas, pinahahalagahan ang suporta at biyaya ng paligid. Pagkatapos nun, nasaksihan ni Sarah ang isang eksena. Isang batang Pilipino ang napulot ng salamin na nahulog ng isang matandang hindi niya kakilala na nakaupo sa tabi niya, maingat na pinunasan, at isinauli. Ang kanyang natural na kabaitan ay labis na napatumba kay Sarah. Hindi ito isang espesyal na bagay, kundi isang gawang nga malasakit na bahagi nga araw-araw na buhay. Ang maliliit na malasakit na ito ang nagiging dahilan kung bakit napaka-comfortable ng flight na ito, bulong ni Sarah. Sa pamamagitan ng nga natuklasang ito, nasimulang mapagtanto niya na mayroong isang mas malalim na bagay na hindi kayang ipaliwanag ng salitang kultura. Marahil, ito ay ang pagpapahalaga sa koneksyon ng tao sa tao, ang espiritu ng pagmamalasakit sa isa-isa, at ang malalim na paunawa sa kahulugan ng pamumuhay ng makasama. Sa kanyang paglalakbay sa kalangitan patungong Pilipinas, hindi lang distansya ang nilakbay ni Sarah, kundi nakaroon din siya nga bagong paunawa sa ugnayan ng tao sa kabila ng pagkakaiba ng kultura at pagpapahalaga. Nang papalapit na ang flight sa kanyang pagtatapos, nakaroon si Sarah ng maikling break. Habang inaalala ang kamangha-manghang 12 oras na karanasan, lalo siyang nag-isip, bakit ganun na lang ang pagiging mapabigay at malasakit ng mga Pilipino sa kanilang paligid? Upang hanapin ang sagot, napasil si Sarah na prangkahang matanong kay Ate Nena. Nakaharap sila sa staff area, uminom na kapa, at nagsimulang makusap. Ate Nena, mayroon akong hindi maintindihan. Bakit ganun na lang ang pagiging mapagbigay ng mga Pilipino sa kapwa? Nag-isip ng kaunti si Ate Nena bago mahinahong nagsimulang magkuwento. Sa tingin ko po, malilim po ang koneksyon nito sa aming sistema ng edukasyon. Sa Pilipinas, kasing halaga po ang pagtuturo ang kaalaman ang pagpapahalaga sa pahubo ang karakter ng isang tao. Paano po yan sa praktikal na paraan? Halimbawa, sa mapaaralan sa Pilipinas, mayroon po kaming tinatawag na oras ng palilinis. Ang mga estudyante mismo po ang naglilinis ng classroom, hallway, at maging ng banyo araw-araw. Nagulat si Sarah. Sa Nordic countries, ang paglilinis ay ginagawa ng mga profesional at bihira ang ideya na ang mga estudyante mismo ang maglilinis ng kanilang paaralan. Ano po ang natutunan sa paglilinis? Ito po ay ang kaisipan na mayroon tayong responsibilidad na panatilihing malinis ang lugar na ginagamit natin. Nakakaroon din po ang pag-iingat upang hindi makalat. Natututo rin po tayo na may dignidad ang bawat trabaho at kailangan ng kooperasyon sa pamumuhay ng makakasama. Nagpatuloy si Ate Nena, bukod po rito, sa mga paralan sa Pilipinas, mayroon din po kaming feeding program o lunch duty. Ang mga estudyante mismo po ang naghahanda ng pagkain, kumakain ng sabay-sabay, at naglilinis ng makasama. Para kayong pamilya. O nga po, sa pamamagitan po nito, nararanasan po namin ang pagpapahalaga sa pagkain at ang kahalagahan ng pagtutulungan.
Ang nga salitang salamat po at paalam o galing ay natural na natututunan mula sa karanasang ito. Lubos na naintindihan ni Sarah. Ang nga pang-araw-araw na gawain ito ang humuhubo sa kanilang paugali, hindi lamang kaalaman. At isa pa po, mahalaga rin po ang sistema ng pamamahala sa sarili tulad ng class meeting o class officer. Ang mga problema sa loop na klase ay pinag-uusapan na mga estudyante mismo at paulit-ulit silang naghahanap ng solusyon. Ang mga bata mismo ang nagdedesisyon. Opo, siyempre sinusuportahan po ng guro, pero karaniwan po ay ipinakakatiwala sa self-governance ng mga estudyante. Sa pamamagitan po nito nahubo ang kakayahan na makabuo ng konsensus bilang isang grupo habang nirerespeto ang opinyon ng bawat isa. Habang naririnig ang kwentong ito, humanga si Sarah sa lalim ng sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Hindi lang ito tungkol sa papuno ng kaalaman, kundi isang holistic na diskarte sa pahubog ng social skills at malasakit. Pero mahalaga rin po ang pagtuturo sa bahay, di ba? Opo, siyempre. Sa mga pamilyang Pilipino, paulit-ulit na tinuturo mula pa sa pagkabata na huwag maging perwisyo sa iba, isipin ang damdamin ng paligid. Naalala ni Ate Nena ang kanyang kabataan habang nakukuwento. Halimbawa, kapag maingay ka sa loob ng tren o malakas ang boses mo, sasabihin sa iyo, maabala ang ibang tao. Pagkatapos gumamit ng play equipment sa parke, isipin ang susunod na gagamit at panatilihing malinis. Ang maliliit na gawaing iyon ang unti-unting nagiging unconscious habit. Habang naririnig ang kwentong ito, hindi maiwasan ni Sarah na ihambing ito sa kanyang sariling kinalakihan. Ang edukasyon sa Nordic ay mahusay din, ngunit may tendensiyang bigyang diin ang individual na autonomiya at pagkamalihain, at ibang diskarte ito sa pahubog ng komunidad. Ang ganda naman ni ganitong uri ng edukasyon. Lumalim pa ang usapan ni Sarah at Ate Nena tungkol sa paugali ng Pilipino sa pampublikong espasyo. Habang pinupuno ni Sarah ang kape nila, natanong siya ng bagong tanong, Ate Nena, napansin ko po sa flight na ito na ang pagugaling ng Pilipino sa pampublikong lugar ay talagang kakaiba. Tumango si Ate Nena at sumagot, oo nga po. Sa Pilipinas, malinaw ang pagkakaiba ng publiko at pribado, at may kultura po kami na pigilan ang sarili sa mga pampublikong lugar at sumunod sa paligid. Pwede po bang magbigay pa kayo ng konkretong halimbawa? Halimbawa, sa loop ng tren sa Pilipinas, halos lahat ay hindi nag-usap at iwasan ang paggamit ng telepono. Kapag nakikinig ng musika, pinaingatan ang leakage ng sound mula sa earphone, at iniwasan din ang pagme-makeup. Nagulat si Sarah. Sa public transportation sa Europa karaniwan ang pakikipag-usap sa kaibigan at paggamit ng mga telepono. Hindi po ba ito nakakabagot? Sa unang tingin, maaring ganun. Ngunit sa katunayan, ang pagpipigil na iyon ang lumilikhangang pangkalahatang ginhawa. Kapag bawat isa ay natitiis ng kaunti, nagiging comfortable ang shared space. Ito po ang Filipino way of thinking. Nagpatuloy si Ate Nena, gayon din po sa parke at tourist spots. Iniwasan po ang malakas na ingay o pagkuhangang malaking espasyo, at nirerespeto ang espasyo at oras ng ibang tao. Iyon po ang naramdaman ko sa flight na yon. Napakatahimik at mapabigay ang lahat. O nga po. At saka, sa Pilipinas, mahalaga rin ang pagpila. Sa bus o train station, sa harap ng sikat na restaurant, saan man po, karaniwan na ang magpila ng maayos. Naalala ni Sarah ang maayos na pila ng mga pasaherong Pilipino sa boarding. Hindi sila nakikisiksik, di ba? Opo. Ang pagsunod sa pila ay isang mahalagang bahagiing kulturang Pilipino na napapahalaga sa pagiging patas. Ang pagistorbo sa pila para sa sariling kagustuhan ay itinuturing na kawalan ng respeto sa iba, malalim na nag-isip si Sarah. Sa Western society, madalas na binibigyang diin ang karapatan ng individual o ang pagiging epektibo, at minsan ay itinuturing na kagandahang asal ang mas mabilis na pagkamit ng layunin dahil sa kaisipang time is gold. Sa public menace sa Pilipinas, mayroon pa po bang ibang kakaibang bagay? Opo. Ang pagtatapon ng basura ay kakaiba rin. Sa maraming pampublikong lugar sa Pilipinas, halos walang nakalagay na basurahan. Walang basurahan? Bakit po? Mayroong kaisipan po na ang sariling basura ay sariling iuwi. Lalo na po sa mga tourist spots o pagkatapos ng festival, madalas po ay ang nakalaho mismo ang naglilinis. Sa pakarinig ng kwentong ito, humanga si Sarah. Pakiramdam niya ay isang sistema ito kung saan nakakasama ang self-responsibility at collective responsibility. At sa huli, ang kultura ng katahimikan sa Pilipinas ay dapat banggitin. Kahit sa restaurant, madalas ay tahimik na parang silit-aklatan. Iyon po ang naramdaman ko sa eroplano ngayon.
Parang silid-aklatan ang katahimikan. Opo. Ang pagiging maingay ay madalas itinuturing na kawalan ng malasakit sa paligid. Lalo na sa pagitan ng hindi kakilala, iniwasan po ang pagsira sa espasyo ng bawat isa sa pamamagitan ng ingay. Sa pamamagitan ng usapang ito, nasimulang maintindihan ni Sarah na ang public manners sa Pilipinas ay hindi lamang simpleng patakaran, kundi isang kultural na gawain na nakmula sa malasakit sa kapwa. Lahat po nga ito ay natural na nagmumula sa inyong kalooban, di ba? Lumalim pa ang usapan ni Sarah at Ate Nena sa mas malalim na pagkakaiba ng kultura at pagpapahalaga. Sa isang maliit na mesa sa staff area, nagpatuloy ang kanilang pag-usap. Ate Nena, base po sa napausapan natin, tila mayroong pangunahing pagkakaiba sa pagpapahalaga ng mga Pilipino at Westerners. Tumango si Ate Nena at mahinahong sumagot. O nga po, sa Western society, may tendensiyang bigyang diin ang karapatan ng individual, ngunit sa Pilipinas, may kultura po kami na nagpapahalaga sa pagkakaisa at samahan. Ano po ang pagkakaisa? Pagkakaisa po ay nangangahulugang harmoni o kapayapaan, at nagpapahayag po ito ngang kooperasyon sa loob ng isang grupo. May kasabihan po kami na makaisa upang maging matata, kung saan iniwasan ang away at pinananatili ang harmoni sa paligid. Interesado si Sarah. Sa kanluran, tinuturo po na mahalaga ang pag-itinekhe sariling karapatan, ngunit sa Pilipinas, ano po kaya? Sa Pilipinas, may kasabihan po na ang lumalabas na kuko ay binubunot. Napapahayag po ito ng pag-ingat sa pagiging masyadong prominente o sa paggawa ng ibang paugali kaysa sa paligid. Siyempre po, sa kasalukuyan, pinahahalagahan na rin ang pagiging individual, ngunit bilang pangunahing pagpapahalaga, ang harmoni sa grupo ay binibigyang diin. Malalim ang interes ni Sarah sa kaisipang ito. Mahirap po yata balansehin iyan, ang kagustuhan ng individual at ang harmoni ng grupo. Toto, mayroon din pong mahirap na bahagi. Ngunit ang Pilipino po ay natututo ng konsepto nga tiyaga mula pa sa pagkabata. Hindi lang po ito nangangahulugang pagtitiis, kundi isang aktibong pagpipilian na pansamantalang pigilan ang sariling kagustuhan para sa mas malaking harmoni. Tiyaga, napakagandang konsepto, at saka, mahalaga rin po ang hiya. Kung sa kanluran ay guilt culture ang tawag, sa Pilipinas naman po ay shame culture ang minsan tawag. Mas madalas po na ang pamantayan ng pag-ugali ay kung paano ka titingnan ng paligid, kaysa sa utos ng Diyos o batas. Inihambing ni Sarah sa kanyang sariling kultura. Sa Nordic society, mahalaga rin ang malasakit sa kapwa, ngunit ito ay malasakit na nirerespeto ang karapatan ng individual. Ngunit sa Pilipinas, ang harmoni ng grupo mismo ang tila pinakapangunahing pagpapahalaga. Sa Pilipinas, may konsepto rin po kami ng perwisyo. Ito po ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa simpleng pag-istorbo, at ito po ay kaisipan na iniwasan ang hindi kinakailangang panghihimasok sa psychological at physical space ng ibang tao. Naintindihan ko na. Kaya pala sa eroplano, hindi sila masyadong humihingi at sinisikap nilang ayusin ang sarili nilang problema, di ba? Opo. Ang kakayahang umayos ang sarili, hindi umasa sa iba, hindi maging perwisyo sa iba. Ang espiritu ng pagiging self-reliant ay isa rin sa mga katangian ng mga Pilipino. Habang naririnig ang kwentong ito, naalala ni Sarah ang nakita niya sa flight. Ang pasaherong nakatapon ng inumin, bago tumawa sa tsiekusan niyang kinuha ang panyo at sinimulang punasan, ang pag-ayos ng sariling basura at pagdadala nito pagkatapos ng flight. Lahat ng iyon ay nakmula sa kultural na pagpapahalagang ito. At isa pa po, isa sa pinakamahalagang konsepto ay malasakit. Hindi lang po ito simpleng serbisyo, kundi ang pag-isip mula sa pananaw ng ibang tao, at minsan ay patugon sa mga kagustuhan na hindi pa nasasabi. Napakagandang kaisipan. Ngunit sa ganoong lipunan, paano po ang kalayaan at karapatan ng individual? Siyempre po sa modernong Pilipinas, mahalaga rin po ang karapatan ng individual, ngunit medyo iba ito sa kulturang nagiit ng karapatan tulad sa kanluran. Sa isip po namin, ang patugon sa isa't isa ng may pagpapahalaga ang mapapawala ng pangangailangan na masyadong igiit ang makarapatan. Sa pamamagitan ng usapang ito, nasimulang maintindihan ni Sarah hindi lamang ang pagkakaiba ng panlabas na pag-ugali, kundi ang pagkakaiba ng pagpapahalaga sa likod nito. Ito ay ang pagkakaiba sa kung paano isipin ang ako o ang tayo, at kung paano tignan ang relasyon ng individual at ng grupo. Talagang napaka-interesante. Ang mapagpapahalaga na itinuturing nating normal ay malaki pala ang pagkakaiba depende sa kultura, di ba? Ngumiti si Atenen at sumagot, o nga po. Hindi naman po kung alin ang mas maganda o masama, kundi ang bawat kultura po ay may sariling karunungan na binusa mahabang kasaysayan.
Narinig mo ba ang problema sa flight mula Beijing nung nakarang linggo? Naksimulang makuwento si Jennifer, ang veteranong SEA. May pasahero raw na halos buhusan ang tseya ng mainit na saa dahil lang sa 1 minutong pagkaantala sa pagbigay nito? Napakasama naman ng kwento. Nagulat si Sarah, nakalulungkot, ngunit ang ganitong aberya sa eroplano ay tumataas, seryosong nagpatuloy si Jennifer. Ayon sa pinakabagong statistics ng International Air Transport Association, IATA, ang unruly behavior sa eroplano ay tumas na halos 50% sa nakarang 5 taon. Lalo na ang paktas ay kapansin-pansin sa ilang ruta sa Asya at sa Europa. Bakit kano na lang ang paktas? Sa simpleng tanong ni Sarah, sinimulan ni Maria, isang Italian CA, ang kanyang analisis, malaki ang epekto ng social media. Ang kagustuhang mapapansin o makakuha nga atensyon ay minsan nagiging dahilan ng mapaugali na lumalampas sa normal na kaugalian. Tinatawag pa ng iba na influencer behavior yan. Toto, marami sa mga unruly behavior kamakailan ay may layuning ay share sa social media. Ang pagsasayaw sa upuan, ang pagtatangkang buksan ang emergency exit ng basta-basta, ang paggawa ng unreasonable demands sa CA at pagbivideo nito, ang mga gawaing ito ay lalong tumatas sa mga ruta na laganap ang social media. Ako rin, nasaksihan ko iyan noong nakaraang buwan, dagdag ni Claudia, ang French. May isang pasahero na gumawa ng unreasonable demand sa akin at sinadyang kunan ng video ang aking reaksyon gamit ang kanyang smartphone. Nang makita ko na upload pala ang video sa social media na may caption na bad attitude ng CA. Napakasama naman. Ang problema ay ang mga troublemakers na iyon ayon naniniwalang special sila, may special rights sila, mahinahong sumali si Ate Nena sa usapan. Ayon sa survey ng IATA, halos 70% ng unruly behavior sa eroplano ay nagsisimula sa self-centered demands. At marami sa mga iyon ay nakabase sa paniniwala na sila ay dapat makatanggap ng special treatment. Nag-isip si Sarah. Toto, siya mismo ay madalas nakakatakpo ng mga pasahero sa European at American routes na nagsasabing, malaki ang binayaran kong tiket, may karapatan ako. Ang pinakaseryoso ay ang aberya na may kapa, patuloy ni Jennifer. Sa maraming ruta, walang katapusan ang problema sa sobrang pag-inom ng alak sa eroplano. Bigyan mo ako ng alak, bakit niyo ititigil ang serbisyo? Minsan pang nga humahantong ito sa marahas na kilos. Pero sa rutang Pilipinas halos walang ganong aberya, diba? Tanong ni Ate Nena kay Jennifer. Oo nga, kakaiba nga. Kung titingnan mo ang breakdown ng IATA statistics, mayroong interesting fact na lumilitaw. Ang unruly behavior sa mga flight na papunta at paalis ng Pilipinas ay nakakagulat na kaunti. Bukod pa rito, may tendensyang bumaba pa ito. Ano kaya ang ibig sabihin ng pagkakaibang ito? Nagtanong si Sarah. Sa aking karanasan, sa mga flight na maraming pasaherong Pilipino, mas pinahahalagahan ang self-restraint kaysa sa self-assassin, sagot ni Jennifer mula sa kanyang mahigit 20 taong karanasan. Ang mga pasaherong Pilipino ay may malakas na pakiramdam na hindi sila special, kundi isa rin sila sa mga pasahero. Kaya kaunti lang ang unreasonable demands at natural ang malasakit sa paligid. Ito ay pagpapakita ng kulturang napapahalaga sa harmony kaysa sa karapatan, mahinahong idinagdag ni Ate Nena. Sa Pilipinas, napakalakas ng pakiramdam na hindi ka dapat maging perwisyo, minsan pa nga ay masyadong mahinhin at nagdadalawang isip na humingi ng tulong kahit sa talagang kinakailangan. Habang naririnig ang kwentong ito, muling napagtanto ni Sarah ang lalim ng kultura ng Pilipinas. Ang ganda ng asa sa ruta ng Pilipinas ay talagang pinapansin ng buong industriya ng abyasyon, patuloy ni Ate Nena. Ang usapan sa crew restroom ay lalo pang lumalim sa kasalukuyang sitwasyon ng industriya ng abyasyon at ang espesyal na katangian ng ruta ng Pilipinas. Maraming airline ang nasimulang ituring ang ruta ng Pilipinas bilang model case. Talaga? Hindi may tago ni Sarah ang kanyang pagkamangha. Sa dating airline na pinatatrabahuhan ko sa Poland, mayroong patatangke na gamitin ang paraan ng paharap sa mga flight na maraming pasaherong Pilipino sa ibang ruta, sabi ni Ate Nena base sa kanyang dating karanasan. Halimbawa, ang paraan ng pagbibigay ng serbisyo sa eroplano, ang pag-ugali ng mga crew, ang paharap sa mga aberya sinusubukan ng iba't ibang kumpanya na i-apply ang karanasan sa ruta ng Pilipinas sa ibang lugar. Interesante naman, pero mahirap yata talaga itong i-apply sa totoong buhay? Napakita si Jennifer ng realistic na pananaw. Tama ka. Ang nga patatangkang iyon ay hindi laging natatagumpay. Ang pagkakaiba nga kultural na konteksto ang isang malaking hadlang. Malalim na bumuntong hininga ang lahat, dahil ang menas at pag-ugali ay hindi lamang simpleng patakaran, kundi namumula sa kultural na pagpapahalaga sa likod nito.
Sa mga airlines sa Pilipinas, sa domestic flights mano international flights, halos walang malaking pagkakaiba sa manage ng mga pasahero, dagdag ni Altanena. Ayon sa isang survey, ang kalinisan ng upuan sa domestic flight sa Pilipinas at ang kondisyon ng eroplano pagkatapos ng deplaning ay napakaganda kumpara sa ibang airline sa mundo. Ang galing naman, lalo na ang nakakabilib ay, sa Pilipinas, maraming pasahero ang gusto nilang inaayos ang kanilang basura upang maging mapagbigay sa cleaning staff sa eroplano. Sa pagkarinig ng kwentong ito, naalala ni Sarah ang nga nakita niya sa flight, Totu, marami sa mga pasaherong Pilipino ang nagayos ng kanilang upuan bago bumaba, natutupi ng kumot, at nagayos ng kanilang basura. May sinabi ang kaibigan kong American Sea na nakakatuwa, dagdag ni Claudia. Sa ruta ng Pilipinas, mas mabilis daw matapos ang pagkuha ng basura, kaya mas marami silang break time, kaya masaya sila. Natawanan ang lahat. Bukod pa rito, sa ruta ng Pilipinas, kung mayroong makitang hindi magandang asal sa eroplano, minsan ay tahimik na pinasasabihan ng mga pasahero sa paligid, patuloy ni Atenena. Ito ay nangangahulugang may self-regulating system sa buong lipunan. Ito ay maaring napapakita ng kultural na maturity na higit pa sa simpleng pagsunod sa patakaran. Napakagandang bagay. Hindi lang pinadadali ang trabaho namin, kundi nagiging comfortable ang espasyo para sa lahat ng pasahero, taos pusong sinabi ni Sarah. Sa katunayan, sa mga training officer ng airline, pinag-isipan na ang training program na tinatawag na Learning from Filipinos, nagbahagi si Jennifer ng isang interesanteng impormasyon. Ang pasasama nga ruta ng Pilipinas sa training ng bagong CA at ang paglalagay ng session para matuto nga malasakit ng Pilipino. Nangangahulugan iyan na ang menas ng pasaherong Pilipino ay kinikilala bilang isang ideal na modelo. Lubos na humanga si Sarah. Ang pagiging mapabigay ng gataw sa kabila ng pagkakaiba ng kultura at ang pagpapahalaga sa shared space ay isang pagpapahalaga na dapat matutunan ng buong mundo. Sa flight na ito, hindi lang ako natuto ng kultura ng ibang bansa, kundi napag-isipan din ako tungkol sa posibilidad ng lipunan ng tao. Ano ang kasanayan na kailangan ng isang CA? Sa tanong na ito na madalas itanong sa new hire training, napatanto ni Sarah sa flight na ito na malaki ang pagkakaiba ng sagot depende sa ruta. Lumipat ang usapan sa crew restroom sa esensya ng profesyon ng isang cabin crew. Sa ruta ng Pilipinas, mayroong kailangan na higit pa sa salita, mahinahong nagsimulang magkuwento si Atenena. Sa katunayan, maraming malalaking airline sa mundo ang nagtatakda ng iba't ibang pamantayan sa pagsusuri depende sa ruta. Ano po ang ibig sabihin? Tanong ni Sarah, at sumagot si Jennifer na may matagal ng karanasan. Sa mga ruta sa Europa at Amerika, binibigyang diin ang epektibong pagbibigay ng serbisyo, malinaw na kakayahan sa komunikasyon, at bilis sa paharap sa problema. Sa mga ruta sa gitnang silangan, kailangan ang kultural na pagpapahalaga, kaalaman sa relihiyon, at kakayahang tumugong sa pamilya. At sa ruta ang Pilipinas, pinahahalagahan ang kakayahang makiramdam, ang paunawa sa non-verbal communication, at ang pakiramdam ang malasakit ng walang salita. Ano po ang malasakit ng walang salita? Ito ay ang pag-iintindihan ng puso sa puso kahit hindi napapalitan ng salita. Sa Pilipinas, mataas ang pagpapahalaga sa paunawa sa damdamin ng iba ng hindi sinasabi at ang pagbibigay ng serbisyo ng maga. Naalala ni Sarah ang kanyang sariling karanasan. Sa maruta sa Europa at Amerika, malinaw na sinasabi ng pasahero ang kanilang gusto, at inaasahan na mabilis na tutugon ang CA. Ngunit sa ruta ng Pilipinas, tila kailangan ng sensibong paunawa sa nga kagustuhan na hindi sinasabi ng pasahero. Halimbawa, sa pagbibigay ng pagkain sa eroplano, ganap na magkaiba ang diskarte, nabigay si Atenena ng halimbawa. Sa ruta sa Europa at Amerika, binibigyang diin ang pagiging epektibo. Mano o baka, malinis na pagpili ng opsyon, mabilis na pagbibigay. Samantala, sa ruta ng Pilipinas, oras na po para kumain, okay lang po ba sa inyo? Paumaning po? Pwede po bang maghintay kayo ng kaunti? Tila kailangan ang kilos at pananalita na parang sa isang seremonya. Ito ay ang konsepto ngang malasakit ng Pilipino, di ba? Sabi ni Claudia. Tama ka, ang malasakit ay hindi lamang simplang serbisyo. Ito ay ang pagbibigay ng taos-pusong pagmamalasakit mula sa pananaw ng ibang tao. Minsan pa nga ay patugon sa mga kagustuhan na hindi pa nasasabi. Iyan ang pundasyon ng espiritu ng serbisyo sa Pilipinas, ipinaliwanag ni Atenena ng buong puso. Lalong nakakainteresado ang pagkakaibang pag-isip tungkol sa language skills. Sa maraming ruta, binibigyang diin ang praktikal na kakayahan sa wika.
Ngunit sa ruta ng Pilipinas may kaisipan na okay lang kahit hindi perpekto ang wika, basta nakaintindihan ang puso, sabi ni Atenena. Lubos na sumang-ayon si Sara sa masalitang iyon. Sa flight na ito, sa kabila ng kanyang medyo hirap na Tagalog, cooperative ang lahat ng pasahero. Sa kabila ng hadlang sa wika, natural na nabuang malasakit sa isa-isa. Ito marahil ang tunay na komunikasyon, bulong ni Sara, at idinagdag ni Jennifer. Sa industriya ng abyasyon, unti-unting ipinapakilala ang AI at digital technology, automated check-in, robot guidance, digitized service. Ngunit ang karanasan sa rutangang Pilipinas ay nagturo sa akin na mayroong halaga na hindi kayang palitan ng teknolohiya. Ano po iyon? Ang pakikipag-unyayan ng tao sa tao, ang kakayahang makiramdam sa damdaman ng iba, ang signing ng paggawa ng malasakit, ang kasanayang ito ay talagang parang signing. Sinabi ng isang veteranong CA mula Hong Kong, sa rutangang Pilipinas mahalaga ang preventive service. Ang pakilala sa pangangailangan bago pa humingi at ang pagbibigay nito, dahil ang mga Pilipino ay may tendensyang magdalawang isip na humingi ng sarili. Ang kulturang makiramdam na ito ay isang bagong tuklas para sa maraming banyagang CA. Dagdag pang French CA na si Marie nung una, nalito ako. Bakit hindi sila direkta humingi? Hindi ko maintindihan. Pero ngayon, nakikita ko ang ganda ng kanilang pagiging sensitibo. Sa katunayan, maraming airline ang nagsisikap na matuto ang espiritu ang serbisyo ang Pilipino, ang pagre-review ng training programs, ang muling pagbubuo ng hospitality manners, ang pagpapakilala ng espiritu ng pagiging mapagbigay. Ngunit ang pagtatangka ay hindi palaging madali, dahil hindi lamang ito problema ng kasanayan. Ipinaliwanag ni Atenena kailangan ng mas malalim na paunawa sa kultura pagbabahagi ng pagpapahalaga at pagtatamo ng espiritualidad. Ang lahat na ito ay mahalaga para sa tunay na malasakit. Hindi lang ang panlabas na asal, kundi ang malasakit sa puso na nakaugat sa loob. Sa pamamagitan ng natuklasang ito, nasimulang makita ni Sara ang direksyon ng kanyang paglago. Hindi lang ito tungkol sa skill improvement, kundi ang mas mahalagang paglago bilang isang tao, ang pagiging tulay sa kultura. Para sa katuparan nito, isang bagong desisyon ang nasimulang umusbong sa kanyang puso. Narinig ang anunsyo mula sa piloto sa loob ng eroplano. Malapit na po tayong dumating sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila. Ang altitude po ay unti-unting bumababa at inaasahan po ang paglapak sa lokal na oras ng alas 4:30 hapon. Nang papalapit na ang 12 oras na flight sa kanyang pagtatapos, habang pabalik si Sara sa kanyang upuan, inaayos niya sa kanyang isipan ang lahat ng kanyang natuklasan sa paglalakbay na ito. Wala pala akong alam. Ang nasalitang iyon ay hindi lamang pasisisi, kundi simula rin ang isang bagong pagising. Bago umalis ng Finland, mayroon siyang malabong imahe ng mga Pilipino. Masipag at maingat, medyo formal at limitado sa pagpapahayag ng damdamin. May ganung stereotype sa kanyang puso. Ngunit ang 1-2 oras na flight na ito ay ganap na nagpabago sa kanyang mga preconceptions. Ang nakita niya ay ang papapakita ng malalim na malasakit at pagiging mapakbigay sa kapwa. Minsan, ang paklalakbay ay hindi lang sa malalayong lugar, kundi sa kaluban din ng sarili, mahinahong bulong ni Sara. Nang maksimula ang landing sequence, mula sa bintana ng eroplano, unang nasilayan ni Sara ang tanawin ng Pilipinas, ang malawak na kapatagan, ang luntiang kalikasan, at ang maayos na tanawin ng lungsod. Ang tanawing iyon ay puno ang pag-asa para sa mabagong tuklas na magsisimula pa lang. Sa huli, nais kong ipahayag ang aking pasasalamat sa inyong lahat. Kinuha ni Sara ang mikropono para sa in-flight announcement. Nais niyang ipahayag ang kanyang nararamdaman sa 12 oras na iyon sa mga pasahero. Salamat po sa paggamit ng aming flight ngayong araw. Ito po ang una kong karanasan sa rutangang Pilipinas, ngunit dahil po sa inyong mainit na kooperasyon, naging kahangahangang flight po ito. Lubos po akong nagpapasalamat sa inyong pagiging magalang at malasakit. Sana po ay makasama ko po kayo muli. Sa kanyang taos-pusong nga salita, nagkaroon ng mainit na palapakan mula sa loob ng eroplano. Mayroon pang sumagot ng pasasalamat at naluha si Sara. Pagkalapak, ang pagbaba nga pasahero ay isa ring bagong tuklas para sa kanya. Ang maayos na paghihintay ng turn, walang pagtutulakan, tahimik na bumababa. At higit sa lahat, ang pasasalamat na ipinapahayag sa mga crew habang bumababa. Salamat po, pahinga po kayo. Ang nga salitang iyon ay sinasabi nga pasahero habang umaalis. Malalim na yumuko si Sara habang sumasagot sa kanila. Nang makababa ang huling pasahero, nagpakita ng pagkagulat ang cleaning staff sa eroplano. Mas malinis po ngayong kaysa dati, ipinaliwanag ni Atenena, kapag maraming pasaherong Pilipino, kusa po nilang nililinis ang kanilang upuan. Muling humanga si Sara,
Sa mga ruta sa Europa at Amerika, hindi na bago ang makita ang loop ng eroplano pagkatapos ng deplaning na parang dinaanan gwago. Nakakalat ang mga magazin at pahayagan, may mga tira-tirang pakain sa sahig, at nakakalat ang mga kumot. Ngunit ang tanawin sa kanyang harapan ay ganap na iba. Karamihan sa mga upuan ay maayos, nakabalot ang mga basura, at maayos na nakalagay ang maginamit na gamit. Ito rin ay pagpapakita ang kulturang nag-isip sa susunod na gagamit na isip ni Sarah. Ang lahat ng natuklasan niya sa 12 oras na iyon ay malalim na nakatata sa kanyang isipan. Ito ay higit pa sa pagkagulat sa pagkakaiba ng kultura, kundi isang pagising sa posibilidad ng lipunan ng tao. Lahat tayo ay nabubuhay sa ilalim ng isang kalangitan, ngunit ganun kalaki ang pagkakaiba ng paraan ng pamumuhay sa ilalim ng kalangitan na iyon. Sa pamamagitan ng karanasang ito, nagkaroon siya ng pagkataon upang muling suriin ang kanyang sariling mga pagpapahalaga at pag-ugali. Hindi ito papuna o simpleng papuri, kundi isang mahalagang pagkakataon upang matuto mula sa ibang kultura at lumago. Ang 2 araw na pananatili sa Maynila ay isang sunod-sunod na eye-opening experience para kay Sarah. Ang nakatangian ng nga Pilipino na naramdaman niya sa flight ay patuloy na ipinapakita sa lupa. Sa loop ng tren mula Ninoy Aquino Airport patungong siyudad ng Maynila, muli niyang nasaksihan ang katangian ng lipunang Pilipino. Napakatahimik. Sa kabila ng daming pasahero sa loop ng tren, halos walang usapan, at walang nakitang naktatelepono, humanga si Sarah sa maayos na eksena na tila lahat ay sumusunod sa di sinasabing patakaran. Pagkatapos ma-check-in sa hotel, napasya siyang maglakat-lakat sa siyudad nga Maynila, ang makulay na divisoria, ang nga matatayo na gusali sa Makati, ang tradisyonal na simbahan sa Quiapo. Saan man siya pumunta, mayroong kayusan at pagkakaisa. Lalo na ang nakakabilib ay ang malinis na lansangan na halos walang makitang basura. Halos walang basurahan, pero bakit ganito kalinis? Nang malaman niya, marami sa mga Pilipino ang may kaugalian na iuwi ang sariling basura. Ang kaisipan na ang sariling basura ay sariling responsibilidad ay nakaugat sa kanilang kultura. Ang kanyang karanasan sa pagkain sa restaurant ay isa ring bagong tuklas para sa kanya. Salamat po sa pagkain. Ang mapasaherong Pilipino sa paligid ay mahinahong nagsasabi niyan bago kumain. Sinubukan din ni Sarah na gayahin sila. Ito ay ang salitang napapahayag ng pasasalamat sa pagkain na itinuro ni Ate Nena. Pagkatapos kumain, nakita niya ang pasaherong Pilipino na nagsasabi ng salamat po sa pagkain habang nililinis ang mesa at iyon ay nakpatumbol sa kanya. Saan man ako mapunta, makikita ang espiritu ng pasasalamat at malasakit. Gayon din ang paugalingang gataw sa kalye. Kapag sumasakay sa tren na may dalang payong, pinapapa nila ang tulong ng tubig upang hindi makaabala sa iba. Ang mga nagsuswat ng maskara ay hindi lang para sa sariling kalusugan, kundi para na rin sa pagpigil sa pagkalat ng sakit sa iba. Sa umaga ng 2 araw, sa lobby ng hotel, di sinasadya niyang nakasalubong ang isang pasaherong Pilipino na kasama niya sa flight. Salamat po kahapon. Nasiyahan po ba kayo sa Maynila? Naalala pa siya ng pasahero at magalang siyang binati. Sa maliit na pagtatakbo na ito, naramdaman niya ang giniknagay kulturang Pilipino na nagpapahalaga sa koneksyon nagay tao sa tao. Ang paalam sa ibang kultura ay paalam din sa sarili. Tahimik na naisip si Sarah. Ang pakikipagtakbo sa ibang kultura ay minsan niyayanik ang ating mga nakasanayan. Ngunit ang shock na iyon mismo ang nagbibigay ng bagong pananaw at nagdudulot ng self-growth. Ang mundong nagre-respeto sa isa't isa ay napakaganda. Sa maikling pananatili na ito, nagsimulang pag-isipan ni Sarah ang universal human dignity na lampas sa pagkakaiba ng kultura. Makalipas ang 3 buwan pagkatapos ng kanyang pabalik sa Finland, gumawa si Sarah ng isang mahalagang desisyon. Nakpasya akong lumipat sa isang Philippine airline, nang ipahaya niya ang nga salitang iyon sa kanyang makasamahan, nagulat ang lahat. May 10 taon na siyang karanasan sa isang Nordic airline at kinikilala ang kanyang kakayahan. Bakit niya nagawang gumawa ng ganitong desisyon ngayon? Hindi lang ito simpleng paglipat ng trabaho. Ang hinahanap ko ay mas malalim na pagkakataon upang maunawaan ang kultura. Ang desisyong ito ay hindi nabuo sa isang iglap. Ang flight patungong Maynila, ang maikling pananatili sa Pilipinas, at ang kanyang nga pagmumuni-muni pagkatapos ng pagbalik, ang lahat ng ito ay komplikadong naghalo-halo at bumuo ng isang bagong pangarap. Pero matatagumpay ka ba talaga? Okay lang ba ang hadlang sa wika? Makakayanan mo ba ang pagkakaiba ng kultura? Walang tigil ang paalala ng paligid? Ngunit matata ang desisyon ni Sarah, Toto, hindi ito magiging madali. Ngunit ito ang landas na pinili ko. Sa katunayan,
mayroon ding malaking pagbabago sa industriya ng abyasyon sa Pilipinas. Ang paharap sa globalisasyon, ang pagtanggap ng makakaibang talento, ang pagtataguyod ng intercultural understanding. Sa gitna nito, tumataas din ang pangangailangan para sa mga Experience International CA tulad ni Sara. Ang malasakit ng Pilipinas, ipamahagi sa mundo. Ang slogan ng isang Philippine airline ay malakas na tumata sa kanyang puso. Marahil, iyon ang sagot na kanyang hinahanap. Nagsimula na ang kanyang paghahanda. Una, ang pag-aral ng Tagalog. 2 oras na self-study araw-araw. Paglaho sa online Tagalog classes. Pakikipausap sa mga kaibigang Pilipino. At ang pagpapalalim ng pag-unawa sa kultura at kaugalian ng Pilipinas. Ang paglaho sa mga komunidad. Pag-aral ng kasaysayan at literatura ng Pilipinas. Pag-aral ng industriya ng abyasyon sa Pilipinas. Sa loob lang ng 3 buwan, ganon na lang ang galing mo sa Tagalog. Sara, talagang kahanga-hanga ka. Humanga ang kanyang kasamahang si N. Hindi pa sapat, naniniwala ako na kung buong puso ko itong gagawin, unti-unting mapagtatagumpayan ko ang hadlang sa wika, ngumiti si Sara. Sa proseso ng paghahanda, marami siyang natuklasan. Ang makatangyan ng industriya ng abyasyon sa Pilipinas, ang lubusang pagpapahalaga sa kaligtasan, ang pagiging detalyado, ang kahalagahan ng teamwork, at higit sa lahat, ang esensya ng malasakit. Ito ay hindi lamang simpleng serbisyo. Kung diang ipakikipagyo ginayanin ni puso sa puso, ang gimalaling na pag-unawa at pagrespeto sa kapwa, ang ginayanin ni nataw sa kabila ni kultura. Dapat akong maging tulay nito. Nagsimula na ang kanyang hamon. Ang pag-apply sa isang Philippine airline, ang paghahanda para sa interview, ang paghahanda para sa practical exam. At mayroon din siyang di inaasahang pagtatagpo. Ako rin ginawa ko ang parehong desisyon 5 taon na ang nakaraan sa Helsinki Airport sa Finland. Ang pampatibay loob mula kay Marie, isang dating French chia na nagtatrabaho sa isang Philippine airline. Noong una, mahirap pero malaki rin ang nakuha ko. Ang pag-alam sa pagkakaiba ng kultura ay pag-alam din sa sarili. Iyan ang pinakamahalagang aral na natutunan ko sa Pilipinas. Nagbigay ng malaking lakas ng loob ang salitang iyon kay Sara. Ang araw ng huling interview, sa opisina sa Maynila, pumasok si Sara na may kaba, at isang di inaasahang tanong ang ibinigay ng interviewer. Linhomsen, bakit po ninyo pinili ang isang Philippine airline? Huminga na malalim si Sara at sinagot mula sa kanyang puso, marami po akong natutunan sa kultura ng Pilipinas. Ang malasakit, ang pagiging mapagbigay sa kapwa, ang pagpapahalaga sa pagkakaisa. Naniniwala po ako na ang mapapahalagang ito ay dapat ibahagi sa lahat ng tao sa buong mundo, anuman ang nasyonalidad o wika. Gusto ko pong maging tulay niyan. Napansin niya na lumambot ang ekspresyon ng interviewer. Sa huli, mayroon po akong isang tanong. Ano po ang masasabi ninyo sa konsepto ng malasakit? Nag-isip ng kaunti si Sara bago mahinahong sumagot. Para po sa akin, ang malasakit ay ang pagdamay sa puso ng kapwa. Ang pakilala sa mga damdamin na hindi pa nasasabi, at ang pagpapahalaga sa bawat pagtatakbo. Ito po ay isang konsepto na marahil ay nagsimula sa Pilipinas, ngunit naniniwala po ako na ito ay isang universal na espiritu ng pagiging mapabigay. Ang masalitang iyon ang nagbukas ng pintuan sa kanyang bagong buhay. Ngayon, nagsisimula na ang bagong hamon ni Sara. Hindi lang ito pagbabago ni karera, kundi isang bagong yugto ni buhay, isang unang hakbang upang maging tulay ni kultura, at isang landas tungo sa self-realization. Ang natutunan ko sa Pilipinas, gusto ko namang ibahagi sa mundo. Iyon ang naging bagong pangarap niya. Salamat sa panonood. Kung nais mong malaman ang susunod na kabanata ng buhay ni Sara, at kung paano niya babaguhin ang mundo sa pamamagitan ng pagmamalasakit, siguraduhin mong mag-subscribe. I-like ang video na ito at mag-iwan ng komento kung ano ang natutunan mo. Hanggang sa muli, magkaka-adventure!